Ed Abreu, and I'm here with Jun Roy, head consulting of one of the biggest Japanese consulting companies, no? Nomura Research Institute. The biggest. Biggest, oh, yabang, no? Siyempre. Oo, tapos yun ay Assistant Vice President for Learning and OD, no? Of Yes. Eton Properties at ang inyong abang lingkod, Edwin Ebreo. Ayan. Kami ay nagbisikleta at naghihintay ng aming pagkain. So habang naghihintay, inambus ko for an interview. Pakinabangan natin yung utak nitong dalawa na to. Okay. Ang topic natin for this morning is empowerment and I guess delegation. Ano? One of the biggest challenges worldwide among managers is that many managers resort to micromanaging. No? Micromanaging. Nararamdaman nyo ba yon na kayo ay mina-micromanage? Ayan. Or you feel that you have to, that you feel compelled to micromanage. Yun yung ano. Totoo. Okay lang yan. Okay lang yan. Live to eh. Oo. So, ayan. Pasensya na po kung ano. Sige lang, serve nyo lang. So, kwentuhan lang to. At kung meron kayong mga comments at mga tanong dito sa dalawang gentlemen na ito on the topic of empowerment. Okay. So, again, yung challenge is really yung maraming taong takot mag-empower. And as a result, maraming nagma-micromanage. Sa tingin niyo, anong dahilan? Bakit ganun? Bakit maraming mga managers ang takot mag-empower and resorting to micromanaging? Sa akin, sa experience ko kasi, minsan, gusto mo yung quality of work at output kaagad-agad katulad noong level na kaya mo nang gawin. Syempre, hindi mo mai-delegate yun kasi natural kung nag-uumpisa pa lang, newbie, di talagang may learning curve yun. There are some managers din naman kasi bakit ayaw nila there's this trust issues. Pwede rin, They don't trust their people. Diba? Kaya they resort to micromanaging, the fear factor na susunod ka lang sa akin. Oo, totoo yun. So, yung una, yung yung parang may urgency. Yes. Yun. May urgency. Ako na lang. Wala akong time eh. Na magturo. Pero hindi yun micromanaging eh. If you ask me, Sense that's of urgency. hindi kapag ka hindi mo ibinigay sa tao at ikaw ang gumawa ng Hindi yun micromanaging. taking Pero, over yun. That's hindi- taking hindi- over. Hindi That's ka worse. nag-empower. Sa bagay, oo. Hindi ka nag-empower. Pero that's worse than micromanaging if you ask me kasi hindi ka nag-delegate ni walang instruction. Pre. Ikaw na muna. O yung sinasabi ni paring Alvin, Oo. diba, trust issue. Sinubukan mo, tapos sumablay. Oo. O, ayaw mo nang mag-empower. Yes. So, ang nangyari ngayon, every time Ikaw parang hindi, iba pa rin yun eh. Taking over pa rin yun eh. Hindi yun pagka nag-take over kayo, hindi nga rin yun empowerment. Pero that's not micromanaging. That's taking over, which is worse. No? Gagawin mo lang. Oo. Sige lang. Meron pang isa. Ayoko live eh. Baka yun ang mapansin. Halo mo naman. Meron pang isa, paring. Oo. Yun ang kanyang alas. Ibig sabihin yung skills na yun, Oo. yung kaalaman. Doon siya nakilala, yun yung value niya. So minsan ipinagdadamot Okay. dahil pag natuto, yung pinag-delegatean niya or in-empower Pwedeng niya, masapawan. parang pwedeng masapawan. Pwedeng nagiging masapawan. Tatakot siya, magiging threat sa posisyon niya as head. threat. So, may mga kilala akong ganun. Tama. Maraming ganun. So in a way parang may insecurity ka. Yo, Baka mamaya yeah, mismo. pag ginawa nitong tao na to, mas magaling And pa yan. sa corporate world, maraming insecure managers kasi nga, they're not properly equipped. They don't know how to empower talaga. So in short, one possible reason why managers fail to delegate or empower is because they don't know how. They don't know how. Correct. And So yung lack of trust is also parang because I don't know how to, like, pinagawa ko, hindi ginawa na maayos. yes.
And then I don't know how to move from that. Either bibigyan ko ng blow by blow na instruction or dahil nakakapagod yun, ako na lang ang Gagawa. gagawa. So hindi dahil masama silang tao, no? Doon papasok yung kaya sinabi ni Sir June Sir na, talaga. na quality of work. Yeah. Kasi sometimes, syempre, because of the inexperience of the staff, since si manager yung may experience, alam niya din yung kalakaran, how to do things, di ba? To sell to the management, di ba? To stakeholders, siya na ang gagawa. And sometimes, due to save time also, giving instructions, correcting yung work, siya na gagawa to save time. Diba? So maraming dahilan. Oo. Marami rin kasing barriers to Marami rin kasing barriers unang-una, kung yung tao hindi rin ready for empowerment. So, Exactly. and then wala kang time para i-train yung tao. So parang ang nangyayari, dahil wala ka pang time, ikaw na muna. And then eventually it becomes part of your system na ikaw yung gumagawa. Ikaw yung gumagawa. Yun ay nakagawian. Minsan din, halimbawa, supervisor. So yun yung first time niya mag-lead. Kung ano yung nakita niya before sa kanyang manager, yung manager niya hindi na nag-empower. Previous experiences na sinasabi So mo. yun yung Yes. yun yung nabuong konsepto sa isip niya, mindset, di ba? Oo. So, maraming barriers, but I hope we all appreciate that empowerment is important. You know, as a manager, as you give away control, you gain more power. Yeah. Kasi you're able to multiply yourself through others. Yeah, and that empowerment is developing the future leaders of the organization. Oo, Diba? kasama yun. That's important. Oo. So in short, kapag ka ikaw ay umalis o nag-retire and you fail to empower your people, para silang headless chicken, ano? Yes. Saka yung practical consideration doon, I remember yung isang training na kinonduct ko this week. So yung problema nung isang manager, nahihirapan siyang mag-delegate, mag-empower. Kasi punong-puno siya ng workload. Ang dami niyang kailangan gawin. Dahil hindi niya ma-delegate, dahil siya lang ang nakakaalam. So it's parang vicious cycle eh. Kung magde-delegate siya, medyo mababawasan yung time niya to execute those things. Diba? Kung i-develop niya yung mga tao niya. Kung hindi naman niya i-develop at hindi siya magde-delegate, hindi niya i-entrust, ganun na ganun ang buhay niya. Super stress. Kasi siya lahat ang gumagawa halos ng mga critical na. Imagine mo yung ratio niya, 1:20. Wow. Ang masakit diyan, One is to di ba 20. yung so, stressed out ka, pero hindi ka pa rin nagde-delegate kasi you have accustomed to that arrangement. So, tinanggap mo na lang yung stress mo, no? And then nagagalit na nalilimitan yung performance ng team mo. Dahil limited din yung leadership role na ginagampanan mo. But some heads kasi, Nakasubsob ka rin sa trabaho. they look at their teammates as merely assistants. Ayun, isa pa yun. Assistants in a way totoo yun. na utusan ko lang Parang ako doktor, tagahabot ka ng scalpel. gano'n. Assistant ka lang, di ba? Parang kung ano lang sabihin ko, mechanical. Ganun lang, di ba? Hindi niya naiisip na yung pag nag-empower ka, Abot nga ng juice. pag nag-empower ka, ganito, I'm empowering you to pour the juice to our glasses. Di ba? Kasi pag nag-empower Tahimi ka, pa yan lagay na yan. the performance of your team is the performance of the head also. And some heads they don't see it as such. Kasi iniisip nila, this is me. Yeah. I am the head. Di ba? Tama. Ganun Maganda yung lang point na nangyayari. yun. Oo. Pero Well, kasi may semblance of truth yun kasi yung accountability ng lahat ng tao mo ay sa'yo, Sa'yo. pero ikaw, lahat yun accountability mo sa boss. And I think that's one of the reasons why managers fear delegation and Right, empowerment. right. Ako mananagot pag mali yung Correct. ginawa Yun niya. na nga. Yun Ako na. mananagot. yung isang ang simpleng application ng empowerment, halimbawa yung pag-attend ng meeting, tapos magpipresent ka sa management, syempre, ang konsepto mo, ikaw yun dahil ikaw yung head. So palagi na lang ikaw. Pero wala namang nagbabawal, pwede naman na isama mo yung dinidevelop mo, at one point siya rin ang mag-present, di ba? Oo. Kasi coach mo yun. And then later on, di ba? Tignan mo yung practical application noon. Siya na yung gumagawa noon. Ikaw na yung nag-guide.
Ayun. Di ba? Tama. Galing. Kasi ganun din ako dinevelop eh. Commercial po. May training ako online February 11, Supervisory Skills Development Program. A lot of these things, yung pinag-uusapan natin, will deep dive on that. Gusto niyo umattend, attend po kayo. Okay, going back. Okay, Commercial po. Diba? Tumatanggap din ako ng mga programs every Saturday. Kaya lang naman ito pangangailangan. Itong dalawang ito, mentor ko ito. Okay? Pero kaya kung ano yung sasabihin nila, maririnig nyo din sa akin. Pero mas magandang lalaki sila sa akin. Mas malakas lang ang appeal ko sa kanila. So basic empowerment yun eh. Ini-expose mo yung tao mo. Excuse me? yan yung preparation. Preparation. Which is what I want to ask next. We all agree, empowerment is important. When you empower as a leader, you enable people. As a result, you're able to multiply yourself. So your power expands, no, as a leader. Ano yung And you kailangan? became more effective Ano yung as a kailangan preparation? Because ano yung kailangan preparation? Kasi when you empower people who are not ready, you will be empowering incompetence. Sige. I think yun yung pinaka nakakatakot na parte, di ba? So how do you prepare people for empowerment? Ano yung mga steps? Not steps siguro or tactics for empower. Yung isa sinabi mo. Yeah. So ibig sabihin, Shadowing ba yun? shadowing or bibigyan mo ng coaching support. So kunyari, i-empower mo siya na siya yung mag-present nung full slides or some part of his slides. So syempre, i-coach mo siya. Ano yung expectation? Ano yung expectation ng management? Ipipresent niya muna sa'yo. Kung nakikita mong medyo kahit may mga kailangang ayusin, bibigyan mo ng feedback until you see na ready na siya. Hindi pwedeng empowerment na, okay, I'm empowering you. Ikaw na mag-present. Pero hindi ka sure kung paano niya i-present. Sensitive yun. You are asking for support or approval, kunyari. So hindi pwede namang basta bitawan lang. Iko-coach mo siya. Bibigyan mo siya ng feedback. So, In short, coaching. you're preparing Coaching. him. And hindi one-time coaching. I mean, there's Hindi a one time, process. Hindi lang basta, may man ko ngayon, ikaw mag-present. There should be a preparation na, this is what, parang, di ba sabi nga, preparation takes time. Di ba? So, hindi ka basta magbibigay ng assignment abruptly na may man ko mamaya, ikaw mag-present. Correct. Ihanda mo siya. Ihanda mo, di ba? At pag nagawa na niya yon, di ba, sa dulo, magkakaroon kayo ng debriefing, Yes. which is another coaching conversation. Pwede mo siyang tanungin. Mag-self-assess siya. Maganda yan. Diba? Maganda yan nasabi mo na yan, Jul. When I run training on coaching, madalas, tinatanong sa akin, Sir, anong gagawin ko doon sa empleyado? Ilang beses ko nang kinoach, hindi pa rin natututo. I wanna connect that with what Jun said. Kasi, yung coaching, hindi single conversation. Hindi siya episodal. Oh. Itong episode na ito yung coaching. Tapos may another episode. So basically, pinagagalitan mo lang every time may maling gawin. Which is wrong. And that's not coaching. That's not coaching. Yeah? Okay. Ang coaching, follow through. Correct. May debrief, may monitoring of progress, may recognition, may feedback. Hindi titigil hanggat hindi na-achieve yung goal. Yun yung totoong coaching. Hindi yung pinagsabihan mo lang ng 10 beses. That doesn't work. Hindi coaching yan. Hindi coaching yan. Sinermonan mo lang yan. Scolding. Scolding. Pinagalitan mo lang. Pinagalitan. Oo. Oh. So, yun. Okay. I want to, enjoy your meal. No, sige lang, sige lang. Pero, merong I want to be a little bit more structured. When you empower, you basic full delegation of responsibility, authority, and accountability. So, kung hihimayin natin yun, how would you delegate? Ano yung preparation for delegation of responsibility? Una, establish mo muna yung purpose mo. Okay. Kasi pwede nga maging purpose mo selfish or self-centered dahil gusto mong makapag-unload Okay. ng workload mo kaya ka Yeah, let's magpapasa. say we're coming from the perspective na importante ang empowerment and delegation. And Empowerment because i-develop mo siya. you are in fact you are trying to build the person's capability to perform in that person's current job. Not even succession, just to succeed in that person's job. How do you prepare people for the delegation of responsibility? Ano yung Correct. Number one, of course, you need to understand the person's skills. Kaya ba nito? Importante yun eh.
baka magbibigay ka, magde-delegate ka to someone, Oo. di ba? Na hindi naman Your kaya. authority and discretion, hindi naman kaya. Yeah. I mean, sayang yung task. Oo. Di ba? Tama. Dapat, Okay. Tama. napunta na lang dapat dun sa may kaya. Oo. So you have to look at the person. Readiness. The readiness of the person, kaya ba? Okay. nito? Which Tama. brings me, kasi bago mo i-assess yun, unang-una, I think I'll go really first step in delegation. Clear duties and responsibilities. Yes. Clear job description. Basic, di ba? So, basic yun. Pag hindi malinaw ang job description, confused tayo. So, clarity of job description. And then, In based short, on that, Clarity of what to delegate, di ba? hindi, Ano yung kasi i-delegate job mo? description niya eh. Job description. So, that should be fully delegated, right? Yung decision, mamaya natin pag-usapan yung decision-making authority. So, when that's clear, you assess the skill, you see ano yung current capability at saka ano yung gap. So training plays a part, right? Yes. Of course. You have to train the person, and then yung training, hindi classroom training ang pinag-uusapan natin. If you followed a lot of my TikTok videos, you know that the supervisor, the manager, is the biggest trainer. Oh yeah. Whether advertently or inadvertently, you're training the person. So you have to train the person to meet your expectations. That's delegating responsibility. How about delegating authority? How do you delegate authority? Kasi ito challenge natin, especially sa Filipino culture. We defer to the boss eh. We defer to the boss. Hanggat maaari, natatakot mag-decision. So mapapansin mo, minsan kahit i-delegate mo yung authority, bumabalik sa'yo. Boss, anong gagawin ko? Sir, anong gagawin ko dito? How do you empower people? How do you delegate authority? Sa akin kasi when I delegate, okay, I always tell my team, okay, I trust you, you know what to do. And if something goes wrong, if it is within your capability, you decide and I will support you. If something, if hindi mo na kaya, let me know. And I don't take credit. Whatever you do, that's yours. That's how you empower it. That's how you give authority. Whatever is yours, di ba? I will not take credit. If there's a concern, if there's a problem, if you can solve it, solve it. Di ba? Hindi na darating sa akin, sir, may problema. Di ba? Kasi that's one way of learning eh. How will you learn? How will you progress? If a simple concern, refer natin kay boss. Di ba? Which is very important. Actually, may training component din yung delegating authority. Yes. Halimbawa, nag-delegate ka ng authority. Sabi mo, ito, yung mga bagay na to, gusto ko ikaw na mag-decision. Oh, yeah. Right? Yes. Tapos, one time, pumunta sa'yo, boss, anong gagawin ko dito? Tapos, nag-share ka ng decision mo. Sige, ganito gawin mo. So, dinelegate mo na yon pero ikaw pa rin nag-decision. Lesson learned yon sa kanila. Okay. alam na this. Oo. And kasi when you pass on the authority, madali na magsabi, boss, sabi mo eh. Correct. So nawala na yung empowerment. Wala Nawala na na yung empowerment. accountability. Yeah. And as heads, sa mga fans ni Sir Ed, yung mga heads na nanonood, Kasama tayo doon sa mga fans. fans tayo ni Sir Ed. Diba? When you delegate, may nag-decision yung team member mo, yung tao mo, you support. Diba? You support. You help, you assist. Pag nag-decision siya, diba? You don't correct na hindi ganyan. Diba? May mga ganun eh. You support. At saka syempre kung may Kasi risk it will build na confidence eh. tama, kung may risk na involved, hindi pwedeng May blind. nanonood sa atin from CDD, BSP. Hello. Ayan. Oh, wow. Hindi Magandang araw hindi po. pwedeng blind empowerment na Yes. sige, ikaw nang bahala, authority. Kasi kung sensitive 'yan, accountability mo pa rin 'yan. Pwede mo namang subukan. Tagalog daw. Diba? Hindi po pwede yung ibibigay mo lahat. Ibibigay mo lahat. Wala ka ng pakialam. Oo. Pag nagbigay ka, siyempre, Ano sasabihin mo yun? pa rin. Ano yun? Dahil ba pwede- pag nagbigay ka ng pagkakataon na siya na yung maging authority doon, pwede na mag-decide. Oo. May gradual process din 'yun. Pwede mong subukan muna, di ba? Tapos pwede mong bigyan ng isang something to May decide training. on. So, may practical training. I have this situation. Kung ikaw, what would you recommend? I need Yes. your recommendation on this. So, makikita mo yung quality of thinking niya.
kung kaya niyang mag-decide, ano yung pwede niyang desisyonan? So yung preparation for delegation, ay susubukan, bibigyan mo ng guidance on how to make decision on Correct. delegation of authority. Pero ano yan, para ka nagtuturo din magbisikleta. Yun ang suso yun. sabihin. Magandang example Pag yun. marunong na, sa umpisa, syempre, you're going to guide. Mm. You're going to guide, di ba? Di ba, meron nga, ang tawag doon? Roller ba yun? Trainer, Di ba? yung training wheel, Training wheel, di ba? So, parang si head, department, Magandang basta si analogy head, yan, no? siya yung training wheel. And then, pag kaya na niya mag-isa, you let go. Correct. Kasi the guidance will be the foundation nung employee, nung nag-aaral mag-bike in the future. Di ba? Doon niya mag-gauge na ganito pala gusto ng boss ko. Pero kung sa umpisa pala mali na, dala niya yon in the future. Yeah, magandang example yun. Yeah. Ngayon, yung because authority, yung delegation of authority, yung decision making para sa akin na yan it comes from confidence and courage. Yeah. So what you're trying to do when you're developing pagka may dinedevelop ka na mga tao mo, dinedevelop mo yung confidence nila to make a decision. So importante na nasi-shield sila. Alam mo, may ginawa silang mali. Accountable sila sa iyo. You have to facilitate the yung learning, yung lessons learned. Pero pagdating sa boss mo, ano sasabihin na kasalanan dito siya. Laglagan yun. Laglagan yun, hindi ganon. No, yun. So you have to protect the person. Ako sinasabi ko sa tao ko. Sinasabi ko Pero sa tao accountable siya sa'yo. Sinasabi ko sa tao ko, if something goes wrong, the buck stops with me. Sa akin ka magpaliwanag. Pagdating sa management, I will explain. You will be shielded. Hindi Diba? yung staff ko kasi gago. Kasi gago Kung napapahamak sa kanya, hindi ganon. Di ba? Hindi ganon. The buck stops with me. Di ba? You're accountable to me kasi I gave you the order. Di ba? When it comes to the management, you will be shielded. Di ba? Ganon. Well, Ayun, meron po tayo from may phone-in Limos, question. Cavite. Kanina. Okay, meron tayong from Intellicare. Boy, Telecare. Telecare. Salamat po sa laging nanonood. Ayan. Saan pong lugar yan? Nasa Tagalog kami. Anong restaurant? Ito po yung kainan sa Palapat. Palapat. Kamayan. Kamayan. Kamayan sa Kamayan Palapat sa dito sa Palapat. Valenzuela. Palapat. Sa Tagalog Fishing Village, Valenzuela. Ito po kasi ang hobby naming tatlo pag weekend. Kumain. Yung bisikleta po, front lang po yon. Pero seriously, nagbabike po kami pag weekend. Kasi syempre as friends, ito lang yung hobby namin. And tapos syempre, papahinga, kakain. Tapos kakain ulit. Yun, may gusto mag-join mag-bike. Sige, magyayaya ako Sige po. someday ng bike. But going back to the So in short, walang laglagan. Walang laglagan. Walang laglagan. When your people make wrong decisions, ipapacilitate mo yung lesson. Pero hindi mo ibabagsak sa boss mo kasi pag binagsak mo sa boss mo, ikaw yun Ikaw rin. Command responsibility. Reflection mo yan. Command Ikaw nag-hire dyan command responsibility. Ikaw ang nag-delegate. Ikaw ang nag-hire, ikaw ang nag-delegate, ikaw ang nag-interview dyan. Ba't ilalaglag mo? Okay, yung last delegation of accountability. Ito yung utos mo, gawa mo Yun yung Yes. isang sign na wala kang pure yung delegation of accountability mo. Yung inutos mo, hindi ginagawa. So, anong technique ang maipapayo natin sa kanila about delegating accountability? Ayan. Papasok pa din yung sinabi ni Sir Jun doon kanina. Sir talaga. Sir talaga. Ako lang bata rito Hindi po totoo sa malaki kasi nungaling. Biro lang. Fake news. Fake news po yun. Nagpawisan ako sa sinabi ko Di ba? You need to coach. You need to tell the people na if you're going to make a decision, whatever you will do, di ba? Di ba? Yung whatever you will do, ikaw yan. Ito may tanong. As lang, walang laglagan, sabi mo. Pero paano magiging annual performance niya? Alam mo, yung performance appraisal ng tao ay reflection ng quality of your collaboration. So, kung hindi maganda ang performance ng tao mo, you're partially, hindi lang partial, you're fully accountable for that. So,
tutulungan mo siya na gumanda yung kanyang performance appraisal. Oo. Hindi naman porket nagkamali, bagsak ng performance appraisal. Oo, hindi naman Ah, hindi sino ganun ba- yun, hindi Sino ganun ba yun. yung ano? Sino ba ang taong hindi nagkakamali? Ikaw. So kung ibabase mo ako lang, Biro lang yun. ano 'di ba? Yung isang pagkakamali doesn't mean poor performance. Tulungan mo yung tao mo na mag ano no. Laglag din ba ang grade niya? Ay siguro kung Pwede. hindi nag-i-improve, Pwede. ang assumption natin dito ay proper yung coaching. Oo. Tandaan mo, ang premise ko lagi, everything rises and falls on leadership. So kung hindi nagpe-perform na maayos yung tao mo, lagi mo tatanong, Reflection mo yun. oo, anong gagawin ko bilang leader para tulungan tong tao na to na mag-perform ng maayos? So yun yung napakahalaga. Siguro pinakamagandang tanong dyan pa nagkamali yung tao mo. Anong ginawa ko at nagkamali siya? Oo. How did Diba? I support him? How did I support? Oo. Tama ba yung coaching na ginawa ko? Did I give clear instructions? Oh, Diba? Yun. or how can that person learn? Kasi sa akin yung ano yung mistake, ano yun, lesson yun. Oo. May tuition fee yun kasi may cost yung mistake. So kailangan mo i-facilitate yung learning, otherwise uulit yung mistake na Oo, yun. kasi reflection mo yun as Pero yung laglag na pinag-uusapan natin, medyo iba doon sa Yung laglag, yung ilalaglag laglag mo kasi is yung grade niya kung talagang karapat-dapat. Oo. By all means, Wala tayong wala tayong magagawa. Talagang- Yung talagang score niya eh. Di ba? Oo. Pero yung laglagan na pinag-usapan natin kanina, in the Sisihan. context of sisihin mo siya sa ibang tao na imbis na you take the accountability. Hindi, yung Yung naguhugas kamay yung boss. Yung may eyeglass ay si Alben Abrantes ng Bakit? Eton. Si June. June ay yung walang eyeglass. Kaya Okay. Lagyan natin ng eyeglass. mag-eyeglass ka. Yan. Yung naka-shades, si June. Ayan. Yung kain lang ng kain ako. sa akin, kasi nandoon na tayo sa accountability. Accountability. Balik tayo sa accountability. Kapag ka ang leader, kasi ano tayo we're conflict averse. Ang Pinoy, conflict averse eh. Ako tayo sa Kaya, Yes. conflict. Minsan, kapag ka hindi nasusunod yung gusto natin, naiinis tayo, pero hindi tayo nagsasalita. at pag nagsalita, wagas. Kasi galit na galit. Galit na galit. Oo. Litanya nangyayari. Litan niya, second. Oo. So, ang ano is para hindi ka nagtatanim ng galit, hindi sumasama ang loob mo. Ano ba, may pinagawa ako kay June. June, deadline bukas. Okay na tayo ha. We can So kung may problema si June, sasabihin niya, sir, kulang ako ng ano eh. Kailangan ko pa ng isa pang araw. We can talk about it. And then on the day, you have to ask, nasaan na yung inihingi ko? Kasi kapag ka hindi ka marunong mag-follow up, you'll end up doing the work. And then you will resent it. Sasama yung loob mo. Oo. Ayun nga, yun yung kailangan natin iwasan, yung utos mo, gawa mo. Ano yun eh, that's disempowering dun sa tao at saka sa'yo rin. No? Yung perspective ko naman sa in addition dyan, yung sa delegating accountability. Accountability is about outcome or results, di ba? Oo. So, kailangan iklaro mo muna ano yung expected na Yes. results. Oo, Ano yung oo. expected na outcome in crystal clear terms, di ba? Oo. Kung Tama. klaro yon, then may mga ibang expectations like kailan mo dapat makita yung progress, paano i-communicate sa'yo. Ideally, dapat hindi ka nagpa-follow up eh. Dapat. Diba? But in the real world, may mga taong nakakalimutan. Hindi sila kasing organized. Yes. So, Baka sakaling makalusot. baka sakaling makalusot, nagkakalimutan. Sa dami ng So, task. talagang there are certain things na even if you feel or you believe na hindi dapat ginagawa na, pero kailangan pa rin gawin because realistically, ang pinipreserve mo dito, it's you still deliver. Kasi ang pinag-uusapan dito, may accountability ka rin doon sa customer na gagamit ng output. And you don't allow the weakness of the other person to affect that. So may mga mechanisms ka din. Pag nag-delegate ka, you are taking a risk. So ang mechanism mo is one risk is hindi malinaw yung expectations. O linawin mo yung expectations. Second, magkalimutan. Okay, di magkaroon ka ng follow-up system. Diba? O yung quality ng output, baka hindi tama. And more likely, hindi papasa ka agad kung first time. O di magkaroon ka ng quality assurance, i-check mo talaga, tiyagain mo muna.
So basically, yung empowerment, kung pakikinggan ko yung lahat ng pinag-uusapan natin, is really magsisimula ka sa micromanaging tapos paluwag ng paluwag. Yeah. Correct. So the ultimate goal of management is to stop managing. Yeah. 'Di ba? Yeah. Ayan. Yung sinabi ni paring Alvin Parico, yung training wheel, Yeah. magandang metaphor yun eh. So pag empowered na, wala na yung training wheel. Which Wala is, na yung training. yun yung tutok. Kasi he can stand Pagka- on his own already. Oo. Makakapag-bike na siyang mag-isa niya. Yeah. Kaya nga sa akin, importante yung sinasabing 3 Cs. Di ba? Oh, may 3 Cs, ah. Ano yun? Yung communication. Importante lagi Yeah. nag-uus. True. Hindi porket, kasi di ba meron tayong naririnig ng mga managers. Kaya nga kita hinire eh. So, it doesn't make sense. Hinire kita para makatulong, pero mag-uusap tayo. Kasi we should be aligned. And syempre, there's cooperation. We should agree. Ano ba, saan ba tayo mag-a-align? I mean, like in my team, ilan sila? Di ba? May specific skill set yan. Ay, yung isa magaling, yung isa kulang pa. So, we should have cooperation in what we're doing. And, of course, as a team, andun yung collaboration. Hindi porket mahina ayos yun. ka sa isa, you cannot help already. Communication. Cooperation, collaboration. Collaboration. Diba? So, yun ang importante. Yes, Kaya yes. nga, meron pang C, which I'm very grateful for. Ano 'yan? Pag si Ed at si paring Ed, at kasi mga kumpare ko to eh. Hindi ko na ito tawag na sir. Pag si Ed at si Jun ang C mo, ang coach mo, ay sigurado marami kang Coaching. matututunan. Kala ko Diba? yung Coaching. Akala ko yung si ano eh, may chibog. Cash. May isa pang napaka-importante na whether delegating authority or delegating accountability or whatever it is, yung feedback. Yes. Yung tamang feedback at tamang pagbibigay ng feedback. Oo. Napaka-importante Both yun. constructive at saka recognition, Exactly. appreciation. Oo. Yep. Tanda mo, pag nagbigay ka ng feedback, sabi nga, when you give feedback, you care. And when you receive feedback, you will learn. Sagutin ko lang to Diba? May tanong kasi dito, posible po ba na kung hindi maayos ang performance, palitan, maghanap ng iba? Sobra naman yan. Agad-agad, hindi Agad-agad muna. naman, di ba? wag na Sige, agad. pare ka. Wag Bigyan mo ng chance. So doon papasok yung coaching. Huwag naman. Importante yung yung kino-coach mo yung tao at if dumating doon sa point, pag may dumating doon sa point na talagang hindi kaya Hindi ng kaya. coaching, baka nga mas maganda ilipat sa trabaho na mas kaya niyang gawin. Ayun, sige, kumusta kita kay Eunice? Ayan, so let me wrap up, no? Ang naging topic po natin ay empowerment. We talked about 3 important components of empowerment, no? Yung empowering or delegating responsibility, i-train mo yung tao. Yung training wheels ay important, pero importante na alam mo kung kailan mo tatanggalin yung training wheels na yun. Yes. And then second ay empowering authority or delegating authority na bigyan mo ng guidance on decision making. Pero at some point you have to let go. And that kung may maling ginawa, coaching, Yes. Kasama feedback, doon yung feedback. lessons learned. Yeah. Oo. Huwag ilaglag sa boss, di ba? Pag may ginawang mali, di ba? Accountable siya sa'yo. Yes. Ikaw accountable sa boss. Saka yung Yes. sinabi ko kanina, na make him or her reflect. Oo. Hindi yung basta ikaw na lang magsisermon. Yes. Wag basta magagalit. Oo. Diba? And then dun sa delegating accountability, make sure that the person feels obligated to do the work. Malinaw yung standard, Yeah. yung mga due dates, yung deadlines, yung quality, no? Ay maliwanag, and that you follow through, no? Yeah. So if you do that, magsisimula doon sa training the person. It's like para ka nagmo-mold ng clay pot, di ba? Wala pang shape 'yon, so shape mo. Pagka solid na, hindi na yung shape ka pa ng shape, maganda na yung tsura eh. Dapat willing kang to let go and fully empower them. So thank you po sa lahat ng nag-join sa ating TikTok live at sa susunod uli. Maraming salamat po.